At yun naman po, para po ihatid na po sa atin ang asahan nating lagay ng panahon sa araw na ito ng Huwebes, makakasama po natin si Mr. June Galang na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning po, Mr. Galang. Good morning din sa iyo, Amor. Mr. Galang, mukhang panandalian lang po itong magandang panahon na naranasan natin. Dahil kahapon po ng hapon ay naging maulap po ulit ang ating kalangitan at nakaranas po tayo ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Kabilang na nga po dito sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Ano na po ba ang nangyari dito po sa ridge ng high pressure area na nitong mga nakarang araw po ay nagdulot sa atin ng maaliwalas o magandang panahon? At bakit po ngayon ay itong ITCZ na po yung dominant weather system natin? Kung mapapansin po natin ng mga nakarang araw, ito po ridge of high pressure area na nag-e-extend siya halos dito sa buong Luzon. Kaya wala po tayong kaulapan na namumuo dito. Kaya nakaranas po tayo ng magandang panahon. Pero itong mga last 1 or 2 days, unti-unti po yan nagre-recede o humihina. Kaya nakapenetrate na naman po itong intertropical convergence zone. Kaya yesterday nagkaroon po tayo ng mga paulan dito sa Central Luzon. Kasama na po ang Metro Manila, Visayas at Mindanao. Kasama ang Mimaropa dyan. So ayan po mga kababayan, naintindihan na po natin. Ito pong ridge ng high pressure area na nagpainit po ng ating panahon nitong mga nakarang araw ay bahagya pong humina. Kaya po ito pong ITCZ na ito ay muli po na namang umiral at nakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. So ngayon naman pong araw ng Huwebes, magpapatuloy po ba ang epekto ng ITCZ? Ano po bang inaasahan natin na lagay ng ating panahon sa araw na ito? Sa ngayon po, medyo bumaba yung axis nitong intertropical convergence zone. Nandito na lamang po siya dito sa Palawan at Visayas. Kaya ito pong Palawan, ito pong Mimaropa at Visayas, makakaranas po yun ng maulap na kalangitan na may mahina po hanggang sa katamtamang pag-ulan. Samantalang ito pong Metro Manila at ang natitirang bahagi ng ating bansa, mga dagli ang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat po ang pwedeng maranasan. Expect po yan sa bandang hapon at gabi. Mr. Galang, dahil nga po aktibo na naman po itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ngayon, meron na po ba tayong namamataan na panibagong sama ng panahon o kahit po mga kaulapan na posible po na maging low pressure area sa mga susunod na mga araw? Sa ngayon po, merong minomonitor ng low pressure area pero nasa labas pa po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, wala pang direktang epekto ito alinmang panig ng ating bansa. At isa pong minomonitor itong cloudiness dito sa may western section ng Central Luzon na posibleng maging isang low pressure area. Ayan, patuloy po tayo magbabantay sa mga pagbabago mangyayari sa ating panahon, lalong-lalo na nga po na tayo po ngayon ay nasa buwan ng Setyembre, mga kababayan, na meron pa rin po tayong inaasahan na mga sama ng panahon o bagyo na papasok o mabubuo dito po sa ating area of responsibility. At eto naman po, Mr. Galang, ayon po sa panayam ko rin po dito po sa Panahon TV kahapon, nabanggit po na ayon po sa Pag-asa, meron po tayong naitala na 2 bagyo na umiral dito po sa ating bansa last year. So yan po ay September 2012. At ito nga po ay si Bagyong Karen at si Bagyong Lawin na pareho pong nasa typhoon category. Ngayon, pwede po ba nating bigyan ng ideya ating mga kababayan kung ano po yung mga detalye na dapat po nating malaman kung ito po ay kailan ba pumasok o umalis ng ating PAR, saan po ba ito nakaapekto at ano-ano po ba yung mga naging pinsala dahil ito po ay typhoon category. Ano po yung mga impormasyon na pwede po nating ibahagi sa ating mga manonood? Unang-una po itong typhoon na si Karen. Itong typhoon na si Karen, pumasok po ito sa ating Philippine Area of Responsibility September 11, 2012 last year at lumabas po ito September 16. Pero kung mapapansin po ito, hindi siya naglandfall sa ating bansa, kundi gumilid lamang po ito sa ating Philippine area na sa Pilipinas. Ang dahilan po niyan, meron po tayong ridge of high pressure area dito. Kaya medyo tinutulok niyang paunti itong bagyong si Karen, kaya gumilid lamang po ito sa ating Pilipinas. Ang mga apektado pong lugar dito, ito pong Mimaropa, tsaka itong Zamboanga Peninsula, nagkaroon po ng mga flash floods tsaka landslides, dulot po ng habagat na na-enhance ng bagyong si Karen. Kamusta naman po itong si Bagyong Lawin? Paano naman po ito kumilos dito po sa loob ng ating area of responsibility? Parehas din po itong bagyong si Lawin naman, hindi rin po ito naglandfall sa ating Philippine Area of sa ating Pilipinas, kundi gumilid lamang po ito dito sa Pilipinas. Ang mga apektadong area po din dito itong Zamboanga Peninsula at saka yung Mimaropa region dahil po
dahil pa rin po sa southwest monsoon o habagat na na-enhance ng bagyong si Karen. Lawin pala. Ayan po, so Mr. Galang, maraming salamat po dahil nabigyan niyo po kami ng impormasyon tungkol po dito sa pagkilos ng dalawang bagyo na ito. At matanong ko lang po, no, dahil halos po pareho po ng paggalaw o pagkilos at pareho pong naging typhoon category itong si Bagyong Karen at si Lawin. Ganito po ba talaga ang nangyayari kapag ganitong buwan? Bakit po ba malalakas yung mga bagyong nararanasan natin kapag ganito pong buwan ng Setyembre? Isa pong batayan para lumakas ang isang bagyo ay habang matagal siya naglalakbay sa karagatan. Ang nagpapatagal po dyan itong ridge of high pressure area. Kapag mas malakas po ang ridge of high pressure area, mabagal po ang kilos ng bagyo. At habang mabagal ang kilos niyan, mas malakas o mas mataas ang tsansa nito na maging isang typhoon category. Ayan po, naintindihan po natin mga kababayan, kapag po matagal po na nagstay ang isang bagyo, dito po sa ating body of water, katulad po dito po sa ating air responsibility, tayo po ay napapalibutan ng mga uri po ng karagatan. So ito po mga bagyo na nagdaan sa atin last year, katulad po ni Karen at ni Lawin, ay lumakas po sa pagiging typhoon. At ngayon po ay inaasahan rin po natin na meron po tayong 2 hanggang 3 bagyo ngayong buwan na ito, kaya po patuloy po tayong magmumonitor. Ayan, maraming salamat po, Mr. Galang, sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang po ba kayong reminders para sa ating mga kababayan? Paalala po natin yung buwan po ng Setyembre, peak pa rin po yan ng southwest monsoon o yung habagat, although may kahinaan na po ang ating prevailing wind na habagat. Pero kung magkakaroon po ng bagyo dito sa northeast ng Pilipinas, maaari na naman pong ma-intensify o ma-enhance ang habagat dulot po ng bagyo na yon. Kaya maghanda po tayo kasi ang forecast po ngayon ng Pag-asa tuwing buwan po ng Setyembre ay 3 hanggang 4 na bagyo po ang pwedeng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayan po, ulitin lamang po natin, maaari pa po palang umabot ng 4 na bagyo ngayong buwan ng Setyembre na kung maghanda po tayo. At syempre po, wag po tayong titigil sa pagmumonitor sa lagay po ng ating panahon. Ayan po at natunggan po natin si Mr. June Galang na weather forecaster ng Pag-asa.